Alagang Karaman, Kalasyaw, para sa lahat. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na saray matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Kaulo, Kantabayo, say lawas karo tangka paborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SPM Maaligwa si agaw na Martes, Pangasinan, Dagupan. Delap may bagyo, wadyala. So, saray balitan matwa. Say kabusol na saray MBTF, managbalitay tilatan fake news. SBM, saray balitan matwa. Yon sasabi at kasiksikanan nyo Lunes hanggang Biyernes. Kaya rin nasa ilikna ay balay na nakapaborito RJ Jimenez. Nakaulop yung lamot at sayan agaw na Martes sa taten tanagagik petsa 18 la mataltal ka riya kabosan at sikay namin at sa bulan na Agosto taon 2026 sa lawas yun kaaro kapaborito yung JCB Joseph Kanilang Bakani. At technical side kaulop tayo natin si Mr. END Engineer Nixon Dakal. Ando kay lagagik sa bakasyon, both nasari agugaw tansari mantatrabaho at gobyerno, singanatan at sinuspindimat na Malacanang suloob, at sari eskwelahan untanmat at sari nandurman ahensya na gobyerno, kaibalatan iray LGUs or local government units at intiron bansa. Lapot saya so aga manundan terter na uran at pangasi Diyos at malapulan ng karuman at untan lata itong tanagagik so terter na uran pero malapot kalabian niyang gadnatan bali-bali mo ala pangasi Diyos sa gagik although sa ikwan lang tinamalakanyan jad panamagli na sa Memorandum Circular Number 128 at wala man so rekomendasyon na si National Disaster Risk Reduction and Management Council lante lapot saya so heavy rainfall yain paway na sa pag-asa at pimaway itan so alternative work arrangement nagkalalolad National Capital Region at sari probinsya na Ilocos, La Union, Kaibalatan, Suluyag tayo Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, Tan Occidental, Mindoro. Jalambangat at luyag tayo Pangasinan ng Karuman at sa may agamanundan terter na oran niya agay laman mabalasubos so terter na oran na tatin tanagagik
wala rin adalap ya dalan, wala rin kaabungan niya nalgapad dalap, danom, ya pati sa batik na negosyo, apektado. Kaya untan la so buisit. Ay kagkabuasan pero buisit kundari totoo. Sagad na sila sa bahang nakakaapekto sa kanilang buhay, sa kanilang mga bahay, sa kanilang mga negosyo at hanap buhay. Kanya sa tapat na sari totoo, bilyong-bilyong piso ang ginamit pero bakit? Binabaha pa rin po tayo. Si katutan na tatang tanagagik so sa may pito patda, wala mat ingan so saray akam muestra ira yasara may tatawagan tayon flood control projects at tatang tanagagik. Pero sa problema, effective ba? Gumagana ba yung flood control system po natin? Bakit binabaha pa rin po tayo bilyon-bilyon ang flood control budget? Natan, nayarin wala rin depekto. Nasaratan yung flood control projects at ating tanagagik. Unang-una sa lahat, tanungin natin, tama ba ang location? May mga flood control structures na maaring isolated ang design at hindi bahagi ng isang buong river basin system. Ito pa tayo sa engineer siyempre, si katutan so expertise na, gaunta na tating tanagagik. Tama ba ang design? Hindi sapat ang elevation ng isang kalsada, ngitan lamot, Hindi sapat ang elevation ng isang kalsada o pagtatayo ng isang seawall kung hindi kasabay ang drainage at natural waterways yakwanda. Okay. Sapat ba ang maintenance? Ito yung mga katanungan po natin. Sapat ba ang maintenance? Kahit maganda yung drainage, kung barado, puno ng sediment o basura, bababa ang capacity nito. Agauntan. Number 4, coordinated ba ang projects? Kasi sabi nila, flooding doesn't respect political boundaries. Tama. Agauntan. Flooding doesn't respect political boundaries. Ang tubig mula sa isang bayan ay maaring dumaloy sa ibang bayan. Kaya kailangan, ang river basin approach hindi kanya-kanyang proyekto. Kanyan daydayuan timan, so ginagawa na Sara may mayors, mayor na Calasiao, si Mayor Patrick Karamat, mayor na Santa Barbara, si Sakimatya Engineer, Mayor Saplan, Carlito Saplan, huwag tayo nalilingo, Panimay Sakya Mayor ya Kaulupda. Yan inang nang tatang tanagagik inaral da no panlala po ay danom, paano ito'y solusyon ya gawin dan ani, yun ang magandang collaboration ng mga LGUs nang sa ganon, siyempre aliwan sa kaya bali labat sa apektado saya. Nang susuldungan from Santa Barbara, Calasiao, Dagupan City. Arayan ang susuldungan ta na problema. Problema sa kay singasamay sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan na kasabihan. At ang panghuling tanong po natin, talaga bang natapos at gumagana ang projects? Ito po yung napakahalaga dahil may kasalukuyang investigation sa ilang flood control projects. And speaking of flood control projects at ating tanagagik, wala man so sa may imbagato ay si Congressman Chel Jokno sa kwanto, bawat baha ay paalala kung paano tayo binigo ng sistema. Sa lahat ng apektado, mag-ingat po. Sa mga korap at palpak na opisyal, may araw rin kayo. Representative Chel Jokno, Akbayan Party List, August 17, 2026. Si Katutan,
So balikas to atatong tanagagik ng Congressman Chel Jukno. At ang labatla, sa kwantayo atatong tanagagik antuwa, maganda po ang tinuran ni Congressman Chel Jukno. Aware tayo na ang advokasya ni Sir ay isang malinis na pamamahala sa gobyerno. Kaya lang Sir, sa iba naman kasi nakatuon ang inyong pansin, di ho ba? Hanggang ngayon, ni wala man lang isa sa inyo sa Kongreso mula sa majority ang nag-i-initiate na maimbestigahan din ito in aid of legislation. Agaon tanatatang tanagaging, in aid of legislation. Hanggang ngayon, wala pang nakukulong na tunay na involved sa flood control fiasco na yan. Ang mga napro-prosecute ay mga yaong mga may kinalaman sa election-related offenses. Kaya sa ikwan tayo tatang tanagagik, kung may araw din kayo, aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Halagaranti tay, may araw din kayo, aanhin pa ang kabayo kung patay, aanhin pa ang kabayo, aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Agaon tanatatan tanagagi. Kaya, gaya ngayon, talamak na ang insidente ng pagbaha, marami ng apektado, kailan namin mararamdaman yung araw na sinasabi ninyo, Congressman? Ito naman, si Congressman Abante, hinahanap si Vice President Sara pero hindi niya hinahanap asan na ang mga responsable sa flood control fiasco at dinamay pa ang Diyos. Diba? Sa kwanto, nagagalit na ang Diyos kwanto. Ay, naku po, Pastor. Are you still on your right mind? O na-overwhelm na ang utak ninyo ng sobrang pamumulitika? Hello, good morning kay Sir Danny Caras ng DWC Joyce Enterprises. Ngayon, when you speak about big projects na need yung bilyong-bilyong piso, kasi kinakailangan dumaan sa appropriation mula sa national agency, agaw atatang tanagagik. Tapos susuportahan pa ng mga senators, may endorsement pa coming from senators or congressman, hihingi yan ng project, agaw tatatang tanagagik. Ang tanong, pwede bang ang mga ganitong projects ay ibigay na lang sa pamamahala ng mga LGUs? Pwede ho ba? Lalo na yung flood control project na yan. O pwede mang ipamahagi na natin yung responsibilidad na yan. Iwan na natin sa kamay ng mga LGUs, yung mga local chief executive natin sa mga LGUs. You know why? Kung bakit magandang advantage po yan. At least, kung palpak ang proyekto, madaling mapanagot kung sino ang accountable. Agauntan. Aliwan singanatan, mantuturuan ira. No syupay ang i-release na sa pundo, no syupay ang angay kana, aningkat na sarata niya pundo. Mampapalsaan ira, agauntan. Akin tano itertila, ipalimatila at saray local chief executives at saray naduroman LGUs, after all, alam nila yung terrain. Kasi sila yung namumuno dyan pwede pa silang magkaroon ng collaboration para sa isang magandang flood control project, agauntan. Yung mga mambabatas natin sa Kongreso, gumawa nila na lang sila ng batas. Huwag na lang silang makialam sa proyekto. Yung mga mambabatas natin sa mga sa Senado na lang sila gumawa ng batas. Huwag na silang makialam sa anumang klaseng proyekto. Di mas marakap, agaon tanatatang tanagagik. Natan no walay aliwa. No adral may project talapod makapoy sa inkagawa to aliwan standard, ang gapod standard at ating tanagagik, saksaki labat so natotal. May local chief executive. Agaon tan.
Tapyan dyan tan, mainumaya na pinpoint. No inner sukul ay kakapuyan. Siya natatang tanagagi, gatsay nagawa, ni pigaralan pamilya sa apektado. Jad sang kaunranya official report, available, malapod sa probinsya at 128,219 nga pamilya or humigit kumulang 447,424 na katao ang apektado. 270 na barangay sa 20 municipalities at 3 cities ang affected. 143 na barangay sa 10 municipalities at isang syudad ang direktang tinamaan ng flood incidents. At may mga evacuees na nasa evacuation centers at may iba ring nakikituloy sa kanilang mga kamag-anak. Kabilang dyan sa mga apektadong bayan, ang bayan ng Calasiao, ang Dagupan City, ang Lingayen, Bayambang, Malasiki, Santa Barbara, San Fabian, Alcala, Ordaneta, Mangatarem, Bugalyon, Labrador, Bani, Bulinaw, Anda, Agno. Si Kararaya man, so manunara, may apektado at saya, so aga manundan oran. Sa kasalukuyan, yung mga dam status po natin, sa Ambuklao, sa water level tutan at 751.17 meters, normal high water level tutan is 752. Sa Ibinga, 574.52 meters, sa normal high water level tutan 575 meters. Pero unong sa may report lang tiyatatang tanagagi kadsaren kaplusan tuwa. As of August, this was yesterday, at walalare gates open. Pero we have to remember at atong tanagagi yasaratan niya gates open tuwa. At nagkalalo na say nalukas at ang buklautan sa Ibinga, ara may danom yung manlaputan sa may sampatan na San Roque. Pero let us look at sa Saray Pangasinan River System natin. Sa Santa Barbara, andyan po ang Sinukalan, nasa above critical level na po. Ang normal level po ng Sinukalan River is 6.0 meters. Nasa critical at ang current level po niya ngayon 7.3 meters. So lumagpas na doon sa 7.0 meters na critical level niya. Sa Calasiao naman, yung Marusay River, ang normal level po niyan is 1.8 feet. Pero ang critical level niya is 8.0 feet. Ngayon, ang Marusay is about 10 feet. Yan po yung kanyang current level sa kasalukuyan. So lumagpas na tayo sa 8.0 feet. Sa Dagupan naman sa Pantal, naka-red level po ang Pantal. Naka-red level po yan. Sa Bugalyon, sa may Agno, Banyaga, ang normal level po niyan is 1.0 meters. Ang critical level niya is 2.0 meters. Pero ang current level po niya is 1.6 meter. That is already also above normal level. Ang buwad sa Kayanga, wala pa hong naitatalang sukat. Pero yung sa Mabini, Balinkaging, 1.2 meters ang normal level. Ang critical level po niyan is 7.0 meters. At ang current level po niya is 4.5 meters. Nasa above normal level na rin po siya. So yan po yung bantayan po natin kasi patuloy ni Yalocaso Gate na say Ambuklautan Binga Dam, Sampaton na say San Roque Dam at ating Tanagagi.
Although sa rin Kaplusan at there are no gates open yet. Pero no asabito laman. So normal high water level to ya 272.98. Yaon lagpas ni ditan manlukas iran manlukas. Si katutan so talaran ng tila laman. Kaya al-alwaran tinita na tatan tanagagi ka, araratan niya report ya ni paangkar at saya so kipapasan na Saray Dam. Kaya congratulations doon sa mga mayor, sa mga local chief executives na kumikilos, gumagawa naman ng paraan. Lalo na watan ni forecast na DOST Pag-asa na we'll still have to experience heavy rainfall outlook due to southwest monsoon at Sainagaw at 100 to 200 millimeters terter na uran. So na-experience at Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, and Occidental Mindoro. SBM, Saray Balitan Matwa, say kabusol na Saray MBTF, managbalitay tilatan fake news. Son tuloy, kaya rin inasaran pakabatan pa imano. Malala po ni at saring manangan tabay. Ang puta-putang Iran balita. Kulelat na nga yung tatay, kulelat pa yung anak. Ang puta-putang Iran sunata. Hawak mo ang beat. Son ang puta-putang Iran impormasyon. Aya, so number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan. E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor. Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning. Alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado. Jalaban. At paborito yon istasyon. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka, ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Balita na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang
bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang sangguniang panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500-bed capacity na ospital, mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Paboritong lang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radyo Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. SBM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. SBM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Kaulok, Kantabayo, say lawas karo tangka paborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SBM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kapuasan. SBM SBM is brought to you by Mars Restaurant, Galila, Mangantila, and Mars Restaurant. Matatagpuan sa Rufinas Square, Binmaloy, Pangasinan, just along the highway near Dagupan City. A perfect venue for a dinner date. Mars Restaurant. Come hungry, live happy. Lumaban ka bayan, kung binmali, may pag-asa pa para bumangon at magkaisa. Tumindig ka bayan, kung binmali, hawak kamay nating harapin ang maayos na bukas at ihatid ang serbisyong agad maaasahan. O bayan, kung sinilangan, hindi ka nag-iisa, hindi ka iiwanan, ika'y sasamahan magpakailanman. Mahal kita, o bayan, kung binmali hanggang sa dulo ng walang hanggan. SBM Saray Balitan Matua sa ikabusol na Saray MBTF managbalitay tila tan fake news. Sontuli at ating tanagagik alas 9:34 la. Kaulop kantabay ni Saylawas yun karo kapaborito yo JCB Joseph Kanilang Bakani. Hello, good morning kay Sir Ferdinand Soriano sa Kwanto Good AM Idol Joseph Bakani, sir.
Happy blessed Tuesday. God bless and good job, Sir Kwanto. Thank you, Sir Ferdinand. Kay Sir Reynard Carrera, sa Kwanto ng Sir Reynard, good morning, Sir Joseph. Pwede po pakigreet today. 7th birthday of Maria Margaret Kabukin from Barangay Kalit, Binmalay. From Tito Reynard Carrera, salamat po, Sir Jay Kwanto. Happy birthday kay Maria. Mangimbita ka mo. Kay Sir John Ray Bautista, good morning, sir. Salamat sa mga gamot, sir, lalong-lalo na doon sa doxycycline. Pakisabi kay Director Tokayo, Director Dr. Joseph Roland Mejia, laking tulong po yon. Kay General Rodel Edades Peralta, sir, good morning. Live from Paris. Ano General, nag-i-enjoy siya doon. Good morning po, maganda umaga po sa inyo. Sa mga single ladies na nabihing, na nakunching, na naperla, Kagawad S. Esperanza, kan untan matadkinan Madam Emma Alipio, si Presidente, nasay senior citizen na Barangay Basing, good morning. Tanda, syempre, yung mga kababayan po natin dyan, nasasalanta pa rin po ng dalap-dalap. Ingat-ingat po kayo, ha? Inggit na ba kayo? Inggit na tayo sa ibang bayan kasi meron na silang naipamahaging mga relief goods. Sa atin naman, wala pa rin. Gaano ba kasi kalawak ang... gaano ba po tayo kasi kaapektado nitong dumaang kalamidad at tuloy pa rin yung buhos ng ulan. Nagkaroon ulit yata ng meeting ina-assess ulit nila yung mga nabaha na ilang mga barangay, and I think they are not just considering the fact that yung mga ibang barangay ay nalubog. There are other factors daw na kino-consider. Kaya lang alam po ninyo, kung hindi man ma-declare na under state of calamity ang Binmalay at hindi man magamit yung calamity fund ng bayan ng Binmalay, sa Kwanda Gagik, pwede bang manggaling na lang sa mga kinaukulan? After all, Kwanda, meron naman tayong STL, Small Town Lottery. Di ba may share na natatanggap ang bawat bayan from the small town operation ng Small Town Lottery? Magkano ba yung binabanggit? Something like 600,000 monthly? Hindi ho ba pwedeng i-share yung ating mga kababayan from your own initiative? Na i-share yung mga kababayan po natin kasi hindi man gaano kalawak yung epekto nitong habagat na to. At least meron yung mga pamilya meron yung mga pamilya na affected, mangilan-ngilan man, mabibilang man, at least kahit papaano, matulungan po natin sila. Lalong-lalo na yung talagang affected nitong, kahit whether we like it or not, merong affected dyan. Sa Barangay Balugo na lang, nire-report po nila na underwater na po sila. Diba? Underwater na po sila. May mga bahay na rin pong pinasukan ng baha. So, ibig sabihin, meron ding mga nababaha. So, sa Kwanda, meron namang STL. Gamitin natin. What is 600,000 monthly, Kwanda? I just don't know if it is also true with kasi nanduro maamu I don't know if that's uniform. It applies to all yung 600,000 Baka may binabanggit lang na specific town. Iba-iba yung degree ng kanilang natatanggap mula sa STL. And speaking of STL, tatang tanagagi kanto wala man sa may move ikukurang natin, ibalitak na ba yata itong tanagagi kaya, ikukurang natin na Senador Chis Escudero. Yung isang pambansang pagbabawal sa mga pagtalastas ng pagsusugal
sa lahat ng uri ng media upang mapigilan ang pagkagumon sa sugal at mapektuhan ang mga mahihinang sektor ng lipunan. Sa kanyang podcast na Cheese Whiz, Usapang May Laman na pinalabas nitong linggo, tinalakay po ni Escudero ang kanyang panukalang batas na Senate Bill number 2347 na naglalayong magtakda ng malinaw at legal na mga limitasyon sa paraan ng pagpupromote ng mga gambling platform. Anya, yan yung logic ng ating proposed legislation, huwag padaliin. Paano ba pahirapan to para hindi basta-basta makapaglaro? Dahil naging laganap at napakadaling ma-access ang online gambling ng mga nasa hustong gulang at maging ng mga minor de edad. Ayon kay Escudero, kailangang gawing batas ang pagbabawal sa mga patalastas na may kaugnayan sa pagsusugal. Kasama rito ang voluntaryong guidelines ng Ad Standards Council na nag-aatas sa mga miyembro nito na alisin ang mga larawan at kagamitang nagpo-promote ng pagsusugal sa lahat ng media platform. Gayunman, hindi anya sapat ang mga ito dahil hindi legally enforceable o hindi maipatutupad bilang batas. Kaya dahil dito inihain niya ang Senate Bill 2347 upang ipagbawal ang lahat ng uri ng sponsorship at advertisement ng pagsusugal sa telebisyon, sa radyo, sa print media, sa online platforms at social media. Tinawag niya po itong unang hakbang sa mas malawak na pagsisikap na mabawasan ang pinsalang dulot ng pagsusugal. Ang kailangan ng batas ay itong sa advertisement dahil kailangang ma-regulate dito yung mga private companies, ani Escudero. Ayon sa senador, maaring maging katulad ng regulasyon sa industriya ng tobacco o tabako ang magiging direksyon ng bansa. Noong una, pinagbabawal ang Republic Act number 9211 ang ilang uri ng advertising ng sigarilyo. At kalaunan ay pinalawak pa ang mga regulasyon kabilang ang paggamit ng graphic health warnings. Binanggit din niya ang ilang bansa na nagpapatupad na ng maigpit na regulasyon sa gambling advertisements. Sa Spain, halimbawa, nililimitahan ang oras ng pagpapalabas ng mga patalastas at pinagbabawal ang welcome bonuses. Sa Italy, pinagbabawal ang tinatawag na dignity decree at gambling advertisement sa lahat ng media at sports sponsorship. Sa New Zealand, pinagbabawal ang affiliate marketing para sa online gambling, habang sa China, pinagbabawal ang advertising para sa internet at real money gambling. So ayon kay Escudero, pinapakita ng mga halimbawang ito na bagamat kakaunti pa lamang ang mga bansang may kabuuang pagbabawal sa gambling advertisements, lumalakas naman ang panawagan sa buong mundo para sa mas maigpit na regulasyon at proteksyon sa mga mamimili. Samantala, sinuportahan ng content creator at anti-gambling advocate na si Carlo Ople ang pagpasa sa Senate Bill 2347 na ayon sa kanya, sadyang dinisenyo ang mga online gambling application upang maging nakaka-addict. Binahagi rin ni Darren Telan, isang nagpapagaling mula sa compulsive gambling, ang kanyang suporta sa panukala. Anya, ang mga gambling advertisement ay maaring maging direktang trigger para sa mga taong nagsisikap na makarecover mula sa pagkagumon sa pagsusugal. Pwede rin palang maging sakit yan ha? So kapag kami nakakita ng ads, babalik or trigger sa amin yon, ani Telan. Kaya sinabi ni Escudero na ang kanyang panukala ay magsisilbing batayan para sa mas komprehensibong regulasyon ng industriya ng pagsusugal sa Pilipinas. At sa ilalim ng panukala, ipagbabawal ang gambling advertisements at promotions, paggamit ng celebrity endorsers at influencers, mga bonus at insentibong naghihikayat sa pagtaya at paglalagay ng gambling content sa online, electronic at physical media. Tayo din, sinusuportahan din natin ito kasi nai-expose sa mga bata sa gambling. Imagine at their younger age, natututo na silang mag-gamble. I just hope na ito ay masuportahan ng matibay at isang maging batas na maipatupad sa ating bansa. Oy, siya nga pala, postpone ulit ang pamamahagi ng mga birthday gifts sa mga seniors dyan po sa bayan ng Binmali.
Well, we have to understand kasi wala namang pasok kasi sa LGU. Gawa ng lumabas na order mula sa Malacanang. Kaya lang, ito lungkot na po yung mga senior citizen. Lalo't ganito ang panahon, makanaka na, ang gano iyan mulan 500 pesos labat, makanaka na itan. Agaon tanatatan tanagagi kanya nang nyo dan si Councilor Ikong ang itar na regalo at sa senior citizen alay likot da. Agaon tanatatan tanagagi ay makakalikot iran maong irame senior citizen yan ay dan nasa tay panangaro ng Councilor Ikong. Nanangan ko may post data tang tanagagik ni sa ikwanto diyayat isang mapagpalang araw, tayo po ay naghatid ng kaunting tulong para sa ating mga minamahal na presidente ng senior citizens ng iba't ibang barangay sa ating bayan. Kahapon ay tinawagan po tayo ng dating OSCA President Tita Elvira Aquino kung pwede ay mabigyan ng tulong ang mga presidente ng senior citizens dahil magdadalawang linggo na walang tigil ang ulan. Agad naman nating tinawagan ng ating boss kwanto upang sabihin ang request ng ating mga senior citizen president. Agad namang binigay. Yan yung serbisyong agad maaasahan. Agaon tanatatong tanagagik. That's the big difference of serbisyong agad maasahan. Agad ibinigay ang kanilang hiniling. Kaya sa kwanto ng Councilor Ikong, agad kong kinuha ang mga food packs upang dalhin sa opisina at pimigay sa mga senior citizen. Kanyan tipak dari senior citizen natin. Pero sa Ermunda, atilak may supposedly yan na pagdan na awat lakumon manlapo at local government unit. Tasay rason lang tiyatatang tanagagik suspendido sa operasyon lapod sa may memorandum. Pero antayo, Jad LGU, istoryang ko agagi ka. Observation lang, there are times na kahit suspended ang operation ng LGU, dala ng isang suspension order, alam ho ba ninyong pwede naman pong mag-report ang ilan sa mga empleyado ng gobyerno basta in the exigency of public service, pwede ho sila mag-report kahit may local suspension or kahit may national suspension, basta in the exigency of public service, pwede po silang mag-report. Pwede po silang hikayatin, manduhan ng ating local chief executive para mag-report at gawin ang isang bagay na in connection with their work. In the exigency of public service. Agaon tanatatan tanagagik. And of course, as their compensation in reporting to work kahit na may local suspension or may memorandum for that matter, suspending the operation of the government, meron po silang overtime pay. Pwede pong magbigay ang isang LGU ng overtime pay. Kaya there are times na kahit Sunday, pinagre-report ang mga empleyado ng gobyerno. At kapag nag-report po sila, tatatak naman po doon sa kanilang attendance, agaon tanatang tanagagik, doon po nila kukumputin yung kanilang overtime pay. At karamihan sa mga empleyado gusto nila may overtime pay. Why? Malaki. Agaon tanatang tanagagik. Kanyan sa ikwandalante, if there is a will, there is a way. Kung gustong ipamahagi, maibibigay at may papamahagi yan, kwanda. Sa isakini, bakit hindi na lang ibigay sa mga presidente ang ipamibigay ng mga birthday gift at bahala na sila basta they will all follow
the procedures and protocols at satay panangirilis, panangibunog na satay birthday gift. Bakit hindi ninyo i-entrust sa mga presidente para naman they have something to do? Para naman magawa nila yung kanilang pagiging pagka-presidente, ma-perform naman nila yung kanilang posisyon as presidente ng kanilang organisasyon ng senior citizen sa kanilang barangay. After all, meron namang procedures, guidelines na susundan din po ang mga yan. Agawang tanatang tanagagi. So, yung trabaho ng mga empleyado, tatarabahuin na lang nila. Pwede naman po yun, di ho ba? If there is a way, there is a will. If there is a will, there is a way. Same as saying, bayan muna bago sarili agontan. Kasi ito pa, isang observation pa po nila. Isa pa pong observation nila. Akala namin mahal na mahal at concern na concern kayo sa welfare ng mga senior citizens. Meron pa kayong mga national agenda na pinaglalaban sa mga kinauukulan na gusto nyong maiparating sa Malacanang. And you are seriously fighting for it. Agauntan. Parang feel nyo kapag idadalat datyot si kara. Susatan niya ka na pugan na saratan na senior citizen. Ilalaban nyo na susto. Hanggang na makasabi di manad Malacanang. Kisihudang matalapos. No siya pare natalapos ditan. Agauntan na tatong tanagagi. Pero bakit kayan? Hindi nyo may paglaban, maibigay ang karapatan na para sa mga senior citizen ng bayan ng Binmalay. Si Katutan so reaction da. Bakit in your own turf, hindi nyo magawa ng paraan na ayusin ang benefits na para sa inyo mga nasasakupang senior citizens? Si Katutan so tupat da. Ano po yung pinaglalaban nyo sa Malacanang? Ano yan? Anti-reaction da? Ano yan? Pasikat lang? Pasikat lang? Kasi may kasabihan tayo, di ba? Bago mo linisin ang bakuran ng iba, sayo muna. Kaya paano masasabing dapat i-implement ang inyong pinaglalaban sa Malacanang at maayos ito kung sa inyong sariling bakuran na di-delay ang paghahatid din ng serbisyo sa mga senior citizens? Sa ikwanto lalaing may ugaw. I don't know. Ay si Katuya susamay expression na sari ugugaw ti danad bali na Binmalay. Narengal yutan. Aray mo pakakwanda. Kayan, mandinayo lalaingin ira at kinan kon si ikong aliwan senior citizen si Councilor Ikong taugaw ni pero agawan to'y pulaing akagawa na pulaing yan iawat tutan sutulong ya taganoy laman para sare senior citizen. Sa ikwanto laingan may sakay. Reaction to may sakay at atang tanagagik. Sana all ang gapoy masaol. Kwanto? Tani pati sa sweldo. Correct me if I'm wrong. But there are informations na nakakarating sa atin na pati yung mga sweldo ng mga presidente ng mga senior citizens sa bayan ng Binmalay, gapuni. 4 bulan na kuno, agdani na awat. Ang gapulay isaliw day gatas na apoda. Ang gapulay isaliw na gatas na apoda kalamor.
Sa nyura pa unlaanad bale, pan-report yura, paatindiin yuray flag raising ceremony. Mampasahira kalamor. Pero sa sweldo anda, awatundan remuneration. 4 bulan la ang gapone. Akinay. Akinay, 4 bulan la ang gapone. Kanyan, say agmora na total sa pianat da, ay, serbisyong agad maasahan sana. Ten nagkalalo, nunyaran panahon, at ang gapay pagamimat. Kwanda. Ni say kwantuya ay sir, inggit na ako sa ayuda kwanto. Maong labat ko no, tadimad barangay da, walay ang itar na noodles. Tinawag ton payless pero say tatakto may noodles sa nanay, humi, kwanto. Singalatan may, anda pati kulgitay, amay close up, kwanto. Nanyuta na ya. Nakatatak na kasi sa isip ng tao, na pag sinabi mong toothpaste, Colgate lang ang alam ng tao. Kaya ang gano close up man, say tawag sa may close up, Colgate, kwanto. Hindi ba lilagtan? Basta at least may dumating na noodles. Agauntan, imagine mo, nakakatuwa naman. Tinawag dan payless pero humimanaya. So tatakto may noodles. Alugi si Humi. SBM, saray balitan matwa. Say kabusol na saray MBTF, managbalitay tilatan fake news. Gaya ng lagi nating sinasabi sa ating mga kababayan dyan po sa bayan ng Binmalay. It's another day, it's another matwanlik na ay Binmalay. Binmalay, huwag kang susuko. Manindigan para sa maayos na bukas, manindigan para sa isang serbisyong tunay na masahan. There ain't no mountain too high to climb, and there ain't no mountain too heavy to move. Sa Ilawas yun karo, JCB, Joseph Kanilang Bakani. Kantabay Timor at Technical Side si Engineer Nixon Dakal. Si bukas, ang tabayan ang susunod kagad ng punto por punto kay Atong Remo dito lamang sa number 1 pop music station ng lalawigan ng Pangasinan, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, Paborito! Saan ka man patungo, lagi kang naaalala sa iyong mga nagawa. Binago mo ang bayan. Saan ka man papunta, binigyan mo ng buhay. Saan ka man patungo, sa paglilingkod mong naaalala sa iyong mga nagawa. Naging matibay ang bayan ng Binmalay. Binigyan mo ng buhay dahil sa paglilingkod mong agad saan ito'y naging matibay ang bayan ng Binmalay. Sige na bumalik ka ng Binmalay. Ikaw ang inaasahan.
mo ng lakas at sigla na